Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, kararating lang ni Marina sa opisina nang makarinig ng nagsisigawan. Naglaban pala sina Patrick at Joey. Pumagit na si Jessa nang biglang dumating si Magtanggol, kaya pinagalitan niya ang mga ito. Pinapasunod ni Magtanggol ang dalawa sa kanyang opisina nang biglang lumindol. Kaya sa labis na nerbiyos ng matanda, nagtago sa ilalim ng kanyang misa. At ngayon, narito ang karugtong ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Pagtutulungan, Hindi Pakikipag-ugnayan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Bakit ngayon ka lang tumawag sa akin? Kagagawa lang ba? Bakit hindi nyo nakita agad ang sira? Oo, tama ka. Malakas ang lindol. Ibig sabihin, hindi pulido ang pagkagawa. Dapat lang, gawin nyo ang nararapat. Sige, bye. Kapapatay ko lang ang aking cellphone, may tumatawag na naman. Hindi ko pa naman nakakausap sina Patrick at Joey. Hello! Mr. Madriaga, magandang oras sa'yo. Lucio, ikaw pala. Tumawag sa akin si Mr. Corrales. Baka gusto mo daw pumunta sa meeting nating mga negosyante. Pag-uusapan natin ang ibibigay nating ayuda sa mga naapektuhan ng lindol. Ano? Ito na yung pinakaayaw ko sa lahat. Ang magbibigay ng ayuda. Mr. Madriaga, nandyan pa kayo? Oo, nandito pa ako. Ang masabi ko lang, pare-pareho tayong nasalanta ng lindol. Isa pa, hindi tayo politiko. Hindi pa ba sila nagbigay? Ay, kinalulungkot ko. Hindi ko masasagot ang katanungan mong yan. Alam nyo naman na aktibo si Mr. Corrales sa iba't ibang civic group. Handa siyang tumulong, lalo na sa mga nasasalanta ng bagyo o anumang kalamidad. Alam ko yan. Aktibo din siya sa simbahan, hindi ba? Pero matanong ko lang, ano bang posisyon niya doon? Siya nga pala,
Ano ang ibibigay natin sa kanila? Pwedeng pera or in kind. Ibig kong sabihin, pwedeng noodles, bigas, dilata, or kandila. Ano? Pati kandila kasali. Kung may kandila, magbibigay tayo ng posporo o kaya lighter. Oo, kailangan nila ang kandila kasi wala silang kuryente. Baka gusto pa rin nila ng lampara o gasera. Pwede rin siguro. May ginagawa yata kayo. Baka nakakaistorbo na ako. Ayun, binatay na. Mabuti naman. Ay, nako. Ay, mabuti. Naputol na ang pag-uusap namin. Baka marami pa siyang sasabihin. Nakita kong may kausap kayo sa cellphone. Pero nagsasalubong naman ang kilay nyo. Paano? Ang daming sinabi si Lucio sa akin. At isa rin yung Mr. Corrales. Teka, Daddy. Kanino ba kayo nagagalit? Kay Lucio o kay Mr. Corrales? Pareho lang. Nainis ako kay Mr. Corrales. Mabigat naman ang dugo ko kay Lucio. Ha? At ano naman ang dahilan bakit naiinis kayo kay Mr. Corrales? Paano kasi gusto ng Mr. Corrales na yon na magpamiting daw sa mga negosyante at magbigay kami sa mga nasalanta ng lindol? Oh, ganun ba? Oh, pwede ba? Hindi yan ang pag-usapan natin. Hindi ko pa nakakausap si Patrick at Joey. Tawagin mo nga sila rito. Yes, Daddy. May nakita akong mga bitak sa mga dingding ng bahay. Dati na yun. Matagal ng plano ni magtanggol na ipagawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapagawa. Okay pa naman. Alam mo, may nadaanan kaming simbahan. Maganda ang pagkakapinta. Naiinggit daw. Nagagandahan doon. Pero ang bahay niya, hindi pa niya mapaayos-ayos. Ano naman ang kaiinggitan ni Sir Magtanggol doon? Bahay ng Diyos yun. Natural na maganda. Sige po, madam. Maglalaba na ako. Kung hindi ka lang nakialam, Jessa, nakatikim sa akin ang dalawang yon. Ay, isang babae, pinag-aawayan. Pareho lang silang na-inlove, Daddy. Kaya huwag naman kayong manakit ng mga empleyado. Pero nanggugulo sila dito. Daddy, makinig kayo sa sasabihin ko. Ang dapat nating ituro sa mga empleyado ay ang pagtutulungan sa bawat isa. Hindi yung pag-aaway-away. Huwag mo akong sabihan ng ganyan. Isa pang ikinagalit ko, yung engineer na palpak. Si Engineer Palpak na nagkontrata sa katatapos na patatayuan yung negosyo? Oo, babayaran ko naman sana, pero hindi pulido ang pagkagawa. Ayusin niya muna bago ko siya bayaran. Hello, Ate Pipita. Diyan ako mananangalian sa bahay. Pero wag nyo na akong hintayin ni Mami. Baka maatrasado pa akong uuwi. Ano bang gusto mong ulamin? Ipagluluto kita. Kahit ano na, basta masarap. Alam mo na yung gusto ko, Ate Pipita. Okay. Si Sir dito ba siya mananghalian? Hindi ko alam. Sandali ha, tatanungin ko siya. Daddy, doon ka ba sa bahay manananghalian? Hindi. Sa restaurant ako kakain. At saka baka may biglang mag-imbita. Ate Pipita, hindi daw dyan manananghalian ng Daddy. Sige, bye-bye. Ngayon ka lang nakiusap
na uuwi ng pananghalian. Isusumbong mo yata ako kay mami mo. Anong isusumbong, Daddy? Ay nako, kilala ko ang ugali niyong magina. Kung yan ang iniisip nyo, mas mabuti na lang na huwag akong umuwi. Nagtampo ka naman agad. Umuwi ka kung yan ang gusto mo. Siya nga pala, gusto kong mitingin ang mga empleyado at empleyada. Baka may mainggit kina Patrick at Joey. Bakit naman sila maiinggit? Sige, ako nang bahalang kakausap sa kanila para hindi na maulit ang nangyari. Alam niyo, Mami, ang sabi ng Daddy sa akin, kaya daw ako uuwi ng pananghalian dahil magsusumbong daw ako sa inyo. Oh, meron ka bang dapat isumbong sa akin? Ate Pipita, huwag ka nang mahiya. Kumain ka lang. Opo, ma'am. Huwag kayong magkalala sa akin. Malaki na ako. Natatawa ako sa sinabi mong yan, Ate Pipita. Siya nga pala. Nakausap na ba ng daddy mo, sina Patrick at Joey? Dalawa kaming kumausap sa kanila, Mami. Alam nyo, kung hindi ako pumagitna, nasaktan ng daddy ang mga yun. Ano? Pero ito, ang sasabihin ko talaga sa inyo, Mami, gusto daw ng Mr. Corrales na yun na magtulungan lahat ang negosyante para tulungan ang mga nasalanta ng nagdaang lindol. Oh, maganda yung mungkahi niya. Noon pa yan, ginagawa na ni Mr. Corrales. Pero ang daddy, mainit ang ulo. Ayaw niya kasi ng ganyan. At mas lalong uminit ang ulo niya kay Engineer Palpak. Bakit naman iinit ang ulo niya doon? Tinawag kay Daddy na may nakita siyang mga bitak sa kagagawa niyang pagtatayuan ng kanyang negosyo. Kaya nagalit ang Daddy sa kanya. Hindi daw pulido ang kanilang mga trabaho. Kakausapin ko ang Daddy mo tungkol dyan. Pasensya na kayo, Mr. Madriaga. Tumawag kasi si Mr. Corrales sa akin. Ano ngayon kung tumawag? Anong kinalaman ko diyan? Sa Sabado na ang meeting. Sana makapunta kayo. Hindi ako sigurado kung makapunta ako sa araw na yan. Marami akong gagawin. Naiintindihan ko kayo. Talagang ganyan ang mga negosyante. Sana magtulungan tayo para makolekta ang perang ibibigay sa mga nasalanta sa lalong madaling panahon. Sabihin mo sa kanya, umpisahan na niya yung magbigay. Ha? Nasalanta din ako nung lindol. Walang hiya ang mga engineer na palpak. Yung pinagawa ko sa kanya, nasira agad. Ganun ba? O sige, naiintindihan ko kayo kung bakit hindi kayo makakapunta sa meeting. O sige, makakarating yan kay Mr. Corrales. Talagang mahigpit ang daddy mo. Tinawagan ko siya kanina. Nahalata ako sa kanya na ayaw niya magbigay. Kakausapin yata ni Mami sakaling magbago ang kanyang isip at magbibigay. Kahit maliit lang na halaga. Baka ako ang lalabas na masama dyan. Baka hindi na rin ako magugustuhan na para sa'yo dahil sa kakulitan ko. At saka sa agwat ng edad natin. Kung edad rin ang pag-usapan, numero lang yan. Kahit ang pera, numero lang din yan. Pero kung minsan, kung pera na ang pinag-uusapan, mahirap nang ispilingin ng tao.
Alam ko na dito man ang halian sa bahay si Jessa. Nagpaalam naman sa akin. At alam ko na nagsumbong sa iyo. Ano yung sisitahin mo? Hindi siya nagsumbong sa akin. Nagkwento lang. Hindi naman kita sisitahin, kundi kakausapin lang. Ganon din yon, pareho lang. Hindi masama ang tutulong sa mga nasalanta ng lindol. Magpasalamat ka nga kasi walang masamang nangyari sa'yo. Anong sinasabi mo? Tingnan mo nga nangyari sa pinagawa kong building. Palpak naman. Nasaan pala si Pipita? Gusto ko siyang makausap. Anong sasabihin mo sa kanya? Kung tungkol dito sa bahay, walang problema. Gusto ko lang masigurado na talagang walang nasira dito sa bahay. Ipaayos ko. Pero hindi na ang Engineer Palpak na yon ang kukunin ko. Bagay na bagay ang kanyang apelyido. Mabuti naman, Mami, at hindi nyo iniharap si Ate Pipita kay Daddy. Sigurado, pagagalitan na naman niya. Wala akong nakikitang dahilan para pagalitan ng Daddy mo si Pipita. Dalawa kaming naglibot sa buong paligid. Wala naman kaming nakita na sira. Dati na yung biyak sa dingding. Madam! Auntie! Ito na po yung pinatimpla yung kape. Salamat, Ate Pipita. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun, madam? Kung halimbawang pagagalitan ka ng Daddy, na kung kahit anong dahilan, huwag ka nang umimik. Kami na ang bahala ni Mami. Kung minsan kasi mahirap intindihin ang ugali ni Magtanggol. Kaya ikaw na lang ang nakakaintindi. Pagpasensyaan mo na siya. Opo. Sige na, Ate Pipita, magpahinga ka na. Iwan mo na kami ni Mami dito. Mag-uusap na lang kami. Tignan mo naman ang ginawa nung engineer na Palpak. Ang laki ng bitak ng mga dingding. Grabe pala, no? Ang sabihin mo, hindi magaling yung mga tauhan niya. Pero ang nakapagtataka, yung mga sinaunang gusali, bakit hindi nagalaw? Pero kung idadahilan ang nangyaring lindol kaya nasira ang aking pinagawa, matutulungan mo ba ako? O matutulungan niya ba ako? Naka-insured ba ito, Mr. Madriaga? Ibahin na lang natin ang usapan. Hindi ko pala kailangan ng tulong. Paano ang pinag-uusapan natin, Sir Madriaga? Para wala kang masabi, tinawag mo pa naman ako sa pangalan ko na Magtanggol. Tingnan ko lang, hindi pa ako sigurado kung makakadalo ako sa meeting. Ang nasisiguro ko, marami akong gagawin sa araw ng Sabado. Kung hindi nyo maharap, kahit si Jessa na lang. O kaya yung misis nyo na lang ang pupunta sa meeting. Bahala na kayong mag-usap-usap. Basta ako, hindi ako makakapunta sa araw na yon. Hindi rin ako makakapunta sa Sabado, Lucio. Kasi nangako ako kay Ate Pipita na mamamasyal kami. Ay sayang, ako sana ang kasama mo. Ano kaya kung sasama din ako sa inyo na mamasyal? Baka maghinala si Daddy. O bakit? Magsusumbong ba ang katulong ninyo kung sakali? Hindi naman siguro. Pero bakit mo sinabi kay Daddy na kahit ako na lang makikimiting? Di ba obvious naman na ayaw niyang tumulong sa mga nasalanta ng lindol? Sinubukan ko lang naman siya. Hinihintay kong sabihin sa akin na baka may gusto ako sa iyo. Pero ang sabi niya, alam niyang matagal na tayong magsyota. Kasal na lang ang kulang. Ikaw talaga. Pero malayong maghinala yun kasi malaki ang agwat ng edad natin. Iisipin na ayaw mo sa akin. Numero lang ang pagitan natin.
sa banda roon tayo mamasyal, Ate Pipita. May gusto akong bibilhin. Sana hindi pa nabili. Tara na, madam. Tingnan natin. Baka andun pa yung gusto mong bilhin. Baka nagsisisi ka na kasama mo akong mamasyal. Hindi mo na mapupuntahan ang gusto mong pasyalan. Okay lang, madam. Mas marami kang alam na puntahan eh. Hindi ko kasi kabisado ang mga lugar dito. At okay din. Okay din. Para may kasama ako. Salamat rin, madam, dahil gusto mo akong kasama. Bakit naman hindi? Masaya kang kausap. Ay, siguro, madam. Marami kang kaibigan na mayaman at may pinag-aralan. Hindi ko iniisip yan. May mga kaibigan din ako. Kaya lang, karamihan sa kanila, may mga pamilya na. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Pagtutulungan, Hindi Pakikipag-ugnayan. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!